Ang father ko is nakulong siya. For how many years? Almost 10 years. Ibig sabihin, nung bata ka, ang ibinuhay sa inyo ng tatay nyo, puro diskarte. Yes, tama. Baka nakakatuwa lang isipin na bilang mag-ama, magkatulong kayo sa buhay. Kumbaga sa diskarte, Tinuruan ka. tinuruan niya ako. Paano ka napalaki ng maayos in spite of ang tingin ng society sa tatay mo ay isang kriminal? Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging kwento ng tagumpay ang lagi nating sineshare dito sa ating channel. So ngayon, ang i-interviewin ko ay CEO ng Jermike Packaging. Siya rin ang CEO ng Silya at iba pa. So hindi ko na patatagalin. Please welcome Boss Jermike Maravilla. Welcome, boss! Yun, boss. Good day sa lahat ng mga viewers ng RDR. Sa pleasure na isa ako sa napasali dito sa RDR Talks. Yung negosyo mo kasi, yan ang pinaka-in-demand ngayon, especially sa mga online seller, di ba? Oo. Gano'n na karami ang client ng Jermike Packaging? Ang client namin, sa loob lang ng isang buwan, nauubos namin is almost 100 client. And then lahat po sila consumable everyday. Kagaya ng mga bubble wrap, packaging tape, stretch film, lahat. Anything po, palit-palit. And then mga Lazada pouches sa Shopee. Wala na po kayong iintindihin. One-stop shop na po lahat. Bakit yan yung naisip mong negosyo? Yung era po natin ngayon is nasa online world na po tayo. Bakit hindi ako mag-try na ako na yung magsusupply sa mga online seller at sa lahat ng mga gumagamit ng mga packaging? Consumable siya nauubos. It means monthly, bumibili sila sa iyo. Hindi sila one-time purchase lang. Magkano na kinikita nito ngayon? Per month namin ng August, September, nag-sale agad kami ng 2 million. Bago ka nagkaroon ng business, paano ka nagsimula sa buhay? Ang nanay ko is probinsyana na napunta ng Manila Saan ang probinsya? sa Bicol. And then ang father ko naman is laking Bicol din. Yes. Na napunta dito sa Manila. Ang father ko is nakulong siya. For how many years? Almost 10 years. Pero never kong pinaramdam sa kanya na ganon. Simula bata ako talagang siya nagsikap sa amin. Paano ka napalaki ng maayos in spite of ang tingin ng society sa tatay mo ay isang kriminal? Nangyari din naman na napariwara din naman ako. Napapainom, bisyo, ganyan. Pero hindi ko sa sobra. Bantay sarado ako talaga ng tatay ko. Talagang sa sobrang paghihigpit niya talaga sa akin, sa amin magkakapatid, napalaki talaga kami ng maayos. Hindi totoo yung sinasabi ng marami. Kapag ka galing sa kulungan, hindi na magtitino yan. Yes. Aalamin nyo muna yung tunay na istorya ng tao bago nyo siya husgahan. Maaring nasa parehas na senaryo ng sayo na ang magulang nila nandun din sa loob. Pero sila, ang pinili nila, magbulakbol. Pero ikaw bilang isang mabuting anak, kahit ang tatay mo galing sa kulungan, hindi yun ang itinuro sa inyo. Tama, boss. Tinuruan kayo na maging matino kayong tao, maging maayos kayo sa buhay, maayos kayong makisama sa tao, at maging madiskarte sa buhay. Ang mama ko naman, talking about business, masyado siyang, okay, sige, pasukin mo yan, negosyo na yan. Okay yan, magsasucess ka yan. Try mo lang, subukan mo. Andito lang naman ako. Ayun naman ang mama ko. Supportive naman yan. Alam mo, nakakatawa, no? Kasi ang magulang mo, hindi nagkaroon ng magandang nakaraan. Pero ipinaramdam sa inyo pagmamahal din bilang anak na hindi kayo nagpariwara sa buhay, nagtino kayo, nag-ayos kayo. Kaya siguro successful ka ngayon. Sa palagay mo, malaking factor yun kung bakit matagumpay ang buhay mo ngayon. Yes, sobra po. Ano ang mga hanap buhay na nagtaguyod sa pamilya nyo? Kasi nga, siyempre, galing sa loob yung tatay mo. Paano siya nakahanap ng hanap buhay? Anong trabaho? Anong negosyo? Paano niya kayo napalaki na maayos? Si Papa, dahil nga nakulong, wala siyang maayos na trabaho. Correct. So, dati, nung mga panahon na nagweweteng siya, ako, as anak niya, na minsan, inutusan niya na kumuha ka ng pataya. Sa ganung bagay, nalilinang yung diskarte ko eh. Pero hindi niya sinasabi na maging ganito ka din. Kumbaga sa diskarte, Tinuruan ka? tinuruan niya ako. Ibig sabihin, nung bata ka, ang ibinuhay sa inyo ng tatay nyo, puro diskarte. Yes, tama. Nabuhay kayo, napalaki kayo ng maayos. Hanggang kayo nagtatrabaho pa rin tatay mo. Hindi na, boss, kasi sumasama na lang sa akin. Sabi ko pa, wag ka na magtrabaho. Pinagpahinga mo na. Ako na bahala sa'yo. Ngayon, may open kaming bagong negosyo. Plano kong kumuha ng van, tapos siya mag-handle. Partnership kami. Kung magkano kikitain ng van namin every month, hati kami. Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi yung banding ninyo hanggang ngayon na matanda ka na, tatay mo, syempre may edad na rin. Kumbaga nakakatuwa lang isipin na bilang
mag-ama, magkatulong kayo sa buhay. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam. Tinutuntun mo yung tagumpay, kasama mo yung tatay mo. Totoo, boss. Nakakatuwa. Nawa ay maraming napupulot yung mga nanonood ngayon na dapat ganyan ang treatment natin sa mga magulang natin. Marami kasing mga anak pagka tumanda na yung mga magulang nila, binabastos nila eh. Marami mga anak pagka medyo wala na sa kapasidad makatulong yung mga magulang nila, hindi na nila binibisita, hindi na nila pinupuntahan, hindi man lang nila inaalala. Yun yung masakit na nung bata tayo, pinalaki tayo ng maayos, binigyan tayo ng maayos na buhay. Siguro naman, pag umidad sila, panahon naman natin para magbalik sa mga magulang natin. At kaya ka pinagpapala siguro ng Diyos kasi napakabuti mong anak. Naka-experience ka ba maging empleyado? Napahirapan ka ba? Meron ka bang ma-share na ganyan na kwento sa interview natin ngayon? Yes, boss. Pag-graduate ko ng college, Anong school? TIP, Technological Institute of the Philippines, Quezon City, dyan sa Cubao. Napagtapos ka ng tatay mo na ex-convict. Pagtapos niya pa ako ng marine engineer, just imagine. And then, ang nagpaaral din sa akin, syempre, yung tita ko, nakapatid ng mama ko na nasa Japan. May mga tita din kasi ako sa ibang bansa. Kahit pa paano, nakapatid ng papa ko na Tama. medyo nakaluwag-luwag sa buhay na para nakapag-backup sa akin sa pag-aaral ko. Yes. Then, yung pag-graduate ko ng college, ang hirap kasi sa pagiging seaman, pag wala kang backer, lalangawin talaga yung papeles mo para ka makasampa. Wala talagang tumatanggap kasi hindi naman po talaga ganun ako matalino kung tawagin. Kaya yun nung nahirapan ako makasampa. After nun, minsan nagbayad ako, na-scam pa ako, nagbayad ako sa mga agency. Ang sabi, after these 6 months, makakasampa ka na. Pero wala pa rin. And then nag-try na naman ako magbayad, wala na naman. So ang nangyari, naghanap ako ng trabaho muna. Ano naging trabaho mo? Nagtrabaho muna ako sa isang supermarket as a dicer. Teka lang, marine engineer graduate ka. Ang layo nga, boss. Bakit ka naging merchandiser? Tagal ko ng graduate, tambay pa rin. Hindi applicable sa lahat ng tao yung mag-aral ka na maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Ikaw, marine engineer, naging merchandiser ka? Opo, boss. Ganun po talaga ang nangyari. So, nagtrabaho ako sa supermarket. Seasonal lang naman. 3 months. Siyempre, dahil nga ang daming sinasabi sa akin, naririnig ko na, yung mga tambay ka pa rin, di mo pa rin na-apply yung pagsisiman mo. Engineer Nandiyan ka. ka pa rin. Graduate ka ng marine engineer. Napanghihinaan ako. Pero yun yung nagpapalakas sa akin. Yun nagbibigay ng inspirasyon na someday, pakikita ko sa inyo na hindi porket hindi ko nagamit yung pag-aaral ko, ganito na ako. Yes. After 3 months noon, boss, nag-endo na. So, siyempre, ganyan naman sa trabaho, endo. Pag uwi ko ng bahay, nakita ko yung mama ko. Gumagawa siya ng Graham balls. Sabi ko, parang may market dito. Siyempre tayo, medyo ma-social life ng konti. Sabi ko, bakit hindi ko i-post yung mga Graham balls niya sa marketplace? And Yes. then, nakita ko nga sa partner ko na nagbebenta siya ng damit. Possible na itong Graham balls, may benta ko rin. So, pinost ko siya. Natuwa agad ako. Pag post ko pa lang, kahit wala pa akong item, may bumili na ng 5 tab. Sa isang tab, may kita ko 50 pesos. So, imagine, 250 agad ang kinita ko. Nagtatrabaho ako sa supermarket, 350 per day. Pwede na, 100. At least sa bahay lang ako. Ina-online ko lang siya. Dinadala ko sa mga bahay-bahay. Minsan Yes. kasama ko rin yung papa ko. Sasakay kami sa motor. Isa na naman sa napansin nila na graduate ka. Yan na naman ang pinasok ko. Magbenta ng Graham Balls. Pero di ko sila pinansin. So, naniniwala ako. Alam ko, iba pa rin kasi ang pagnenegosyo eh. Doon ko na na-realize na hindi panghabang buhay na kailangan maging empleyado. Kailangan maging negosyante ka din talaga. So, na-experience ko yung magkaroon na ng savings, paunti-unti. Dahil sa Graham Ball. Nagkaroon ako kahit Nung paano. Kayo po na nagbebenta ka ng Graham Ball, magkano yung pinakamalaki mong kinikita? Siguro sa isang linggo kumita rin ako ng mga 2,000. Natuwa din ako eh. 2,000 isang linggo. Kasi ang nasa talent ko na din yata pagbebenta online. Kasi matyaga ako eh. Pag post ko sa buy and sell groups, ayan yung mga Marikina buy and sell, Quezon City buy and sell. So ang dami mga naka-member dyan. Ngayon, nag-post ako, wala nag-chat, wala nag-comment. Yung nag-like lang, chat-chat ko na yun isa-isa. Matyaga ka talaga. Matyaga, tsinaga ko siya. Doon ko na kuha ng konti yung talent ko sa online. And then, accidentally, bigla na lang akong napadpad sa isang lugar na yung kaibigan ko may-ari ng furniture, ng supahan. So, nakita ko sila, gumagawa sila ng mga supa. Oo. And then, na-realize ko, dahil nga, malakas nga yung talent kahit papano dun sa pagbebenta online, bakit hindi ko ibenta yung supa? Na alam ko sa isang supa, kikita ako dito ng mga 500 pag mag-reseller. Oo. I-upgrade ko na yung 50 pesos. Ang nangyayari, yung 50 pesos, 500 na. Nagbenta ko online, binenta ko yung mga sopa nila. Nag-reseller ako. Halimbawa, pinasa nila ng 2,500, benta ko ng 3,000. Nabenta mo lahat. Napasabog ko siya, nagagawa ko mag 30 sets sa isang araw. Sa pag-reseller lang. Oo. Talagang hindi ako natutulog. Hanggang sa unti-unti na siyang lumakas. Minsan nga, yung may-ari ng furniture, hinohold na yung order ko kasi di na daw nila kaya. Kaya anong nangyayari, nabibitin ako, yung mga client ko, nade-delay sila. Hanggang sa one time, nagtayo na rin ako ng
sarili kong furniture. Yung Graham Ball, nag-umpisa ka online. Online din. Nasosold out mo. Sold out ko din. Nagbenta ka ng sopa, nasosold out mo. Sold out ko din. Marami nagbebenta sa online, hindi sila makabenta. Ano sikreto mo? Tsagaan lang talaga. Paano? Ibigyan mo kami ng mga technique. Sample, limbawa, pag nag-post ka tungkol sa sopa, ikaw ba ay may bahay na malinis? Ang kulang na lang dyan ay magandang sopa na affordable at mura pa. Ganun lagi mga banat ko eh. So, ibig sabihin, importante yung caption. May caption lagi. Hindi yung basta post ka lang ng picture tapos gandahan mo ng kuha. Yung picture, kailangan talagang tama ang angulo, maganda. Oo, kailangan boss malinis. Hindi yung pag-picture mo, kita yung daliri, may kuko. Walang bibili sa'yo, syempre. Gandahan mo. Kahit sabihin mo ba na Graham balls lang yan, sopa na mumurahin o mamahalin, may bibili. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, lahat ng gagawin mo, kailangan galingan mo. Yes, tama. You always boss. give your best shot. Yes. Nagtinda ka ng Graham Ball, kaya ka siguro nabibilhan. Kasi yung picture mo doon sa Graham Ball, mukhang katakam-takam. Panalo. Cellphone lang to. Cellphone lang yan, boss. iPhone 4S pa nun. Oo. Tapos yung tinda mo na sopa, nilalagay mo sa magandang anggulo. Nilalagay mo mga hala-halaman ng konti para ma-imagine nila pag nasa loob ng bahay. Ganun, boss. Minsan, plain na lugar, ganyan. So, ibig sabihin, yung konting detalye na maidadagdag mo doon sa paninda mo, pag pinost mo online, malaking diferensya yon sa mga buyer mo. Yes, tama. Yung konting dagdag sa detalye. Tama. Ibig sabihin, kung gusto mong makabenta online, kailangan attention to details. Yes. Pictures, caption, ano pa mga sikreto? Saka syempre, damihan mo ng picture, hindi lang yung isa lang. Syempre, kung kulay black yung sopa mo, samahan mo ng brown, ng orange, ng apple green, para may iba-ibang kulay na ma-visualize nila na, uy, ito bagay sa bahay ko pala. Hindi lang pala black. Sa mga ganong bagay, imposible na wala kayong mabebenta. Kung naniniwala kayo sa magic ng online, ako na ho nagsasabi sa inyo, may pera talaga sa online. Kahit ano pa ang ibenta nyo. Ibig sabihin, kahit wala kang physical store, pwede kayo yumaman Yes, may online? pre-sale na tinatawag eh. Doon pumasok yung mga reseller na binuhay. Yes. Dahil nga nung dati nag-resell din ako, doon sa isang kaibigan ko, walang nagkaroon ng idea na alam nilang na may market sa sopa. Although may mga nakakagawa na ng una, pero hindi ganun nag-boom. Ngayon, nung sinimulan ko, nakita ko may market. And then, kumuha ko ng mga tao sa community namin, tinulungan ko. Sabi ko, ito si gantong kaibigan ko na nagtatrabaho ng construction, nagiging pintor, nagtatrabaho saan man. Kinuha ko sila as agent. Nag-reseller sila sa akin. And then sabi ko, ganito gagawin nyo, benta mo yung isang sopa, meron kang 600%. Tinaasan ko na 100 para mas ganahan sila. Yung isang tao na yun, nag-boom din, lumakas din yun. Sumabog din yung pag-reseller niya sa akin. Hanggang ilan na sila, hanggang 10, hanggang dumami na ng dumami. Sa palagay mo, may kakambal din na swerte yung pagdinegosyo mo? I think swerte, minsan nandyan din yan, pero minsan hindi rin eh. Kasi kung aasa lang tayo sa swerte, wala din, kailangan mo rin kilusan eh. Kasi kung hindi ko nga ginalingan sa pag-caption, pag-edit, paghanap ng magandang angulo, pagtingin ba ng mga bagay na ano, wala rin mangyayari sa Hindi akin. kasi kaya ako natanong yan, maraming tao kasi nagsasabi, hindi maswerte ka lang eh. Kaya ka nagtagumpay sa buhay. So hindi pala totoo yun. Kung maswerte lang ako ha, hindi na ako nagpo-post ng online. Kung maswerte, may bibili lang sa akin kahit nasa bahay lang ako. Hindi rin eh. Naisip ko lang talaga yung ganong Effort. diskarte. Nilagyan ko lang ng konting effort. Ginalingan ko rin din talaga. Kasi hindi mo rin masasabi na basta mo lang din ibebenta. Ang dami nga din katulad ko na nagbenta online na hindi naman din sila ganun kagaling. Hindi rin swerte. Di sana sila swerte din or what. Talagang Tama. kakailangan mo rin talagang galawan. Yun ang buhay. Yan ang buhay talaga. Kailangan mong galingan. Mm-mm. Umabot ng milyon ang kita mo. Year 2018, doon ako nag-start magsopa eh. Oo. Nang kalagitnaan pa lang ng taon, kumikita na ako ng 200,000 per month. 200,000 per month. And then after 1 year, nag 500,000 per month na ako. Monthly. Tanggal lahat ng gastos doon. Lahat yon. Kasi sa isang sopa, kumikita ako ng 1.5. Nabebenta namin is 500 sets. So, i-times nyo, minsan 1,000 to 1.5. So, nagneneto siya ng almost 500. Ba't napakaraming bumibili naman ng sopa mo? Kasi kami po yung gumagawa, sobrang mura talaga. Kahit sa mall, di nyo makikita yon. Is either sumabay na yung editing skill, gumanda yung picture, sabay Murang bigla produkto. na lang, murang produkto. Natama yung formula mo. Tama yung formula. Okay. Pero syempre, sa pagnenegosyo, mayroon din tinatawag na pagbagsak. Ano nangyari sa'yo? Humina. Nung una, may mga binuhay ako mga reseller. Ngayon, tinuruan ko sila na magbenta din online. Ang nangyari sa akin, humihina ako ng sale. Kasi hindi ko namamalayan yung mga reseller ko, na agent ko na tinuruan. Kinalaban ako. Nagtayo na rin sila ng gawaan na sopa. So, syempre, nahati yung market. Kahit ganun ang nangyari sa akin, hindi ako nagalit. Minsan sila pa nga yung kinukutya nila eh, na kaya ko rin gawin yung gawin mo. Di lang ikaw. Minsan may mga ganun pa na sisiraan pa nila ako. Minsan sa akin na lang nanggaling yung mga tips paano magbenta sa online. Minsan sila pa naninira sa akin eh. Yung mga manggagawa mo, pinirata din nila. Yes, oo. Anong pakiramdam nung taong pinakain mo sa palad mo, tinulungan mo, tapos kinagat ka pa, tinalo ka pa? Anong pakiramdam nung gano'n? Siguro masakit sa una kasi siyempre iba yung goal mo eh. Gusto mo silang tulungan hanggat kaya mo. Siguro dahil mabait tayo at maka-Diyos talaga at lagi tinuturo sa akin yan ng magulang ko na mapagbigay ka, hayaan mo lang sila. Darating din
din ng panahon na sila rin ang magiging kawalan after nyan. Dahil pinutol nila yung connection ko sa kanila, nawalan na sila ng venture sa akin. Yes. Which is sa mga bagong negosyo kong bubuksan sana, kasama ko pa sila. Kasi dahil dun pa lang, nakilala ko na gano'n na sila. Pinaya ako, sige, meron na kayong gawaan dyan. Okay na sa akin yun. Pero ako, yung mindset na nananatili sa akin, wala talaga makakagaya nun. Until ngayon na, dun sa pagbebenta ko ng mga packaging solution. Hindi, ibig sabihin, yung sa mga sopa mo, napalaki mo, umaabot ka ng 500,000. So, nung nagtayuan sila, lumiit yung kita Lumiit, mo. boss. Napunta magkano na lang? Magkano hanggang na lang? sa umabot na lang ng mga 100,000 per month. Minsan, 100,000 umabot pa monthly. ng mga 80,000. Talagang dumami. Just imagine, 10 lang sila dati. Ngayon, 2023 na, 100 na sila. 100 katao. Yes. Kaya lahat po na sa Marikina, nakikita nyo po nagbebenta ng sopa. Hindi naman po sa pag-aano. Ako Ikaw po ang pinuno nagsimula. nun. Opo. Sa akin po yun. Siguro may nauna rin po sa akin. Hindi ko naman po pagkakailayan eh. Pero ako malakas ang proof ko na ako talaga nagpa-boom online ng sopa sa Marikina. Pero ngayon, nandyan pa yung Silya at iba pa, no? Yung Yes, company niya, nandito no? pa po yung sila Gumagawa at pa rin iba. kayo ng Gumagawa mga sopa. pa rin kami. Although, kahit papano, naiahon-ahon ko na rin siya ng kaunti. Na-aware na ako ba? Ayoko nang magaya ulit. Kaya Oo. medyo niwasan ko na yung mga tao na alam kong maulit na naman. Binawasan mo na yung pagtitiwala mo. Binawasan ko na, boss. Mahirap din pala masyado yung sobrang kang mabait. Bakit? Pag sobrang mabait mo, talagang inaabuso ka rin. Pagka kailangan ka lang nila dahil mainit pa, may connection pa. Pero after nyan, biglang tatalikod na lang sa'yo. Tapos, iiwan ka na lang sa isang tabi. Pero ako, okay lang yun. Wala naman sa akin yun eh. May goal ako eh. Di lang naman dun ma-stop pang buhay eh. Madami pang negosyong pwedeng pasukin. Mas madami pang negosyong pwedeng gawin. Na hindi lang naman yun eh. Ayoko mag-stick doon. So okay na yun. Nakatulong ako. May ibang silang pamilya na napakain doon. Minsan masaya na rin ako para Grateful sa ka kanila. pa rin. Grateful pa rin ako sa kanila. Although hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin naman kami. Hindi ko yun kinasama ng loob. Nakatulong ako sa kanila. Nakatulong Sa ka una dahil... lang, dahil normal yan na siyempre mabibigla ka dahil umasa ka talaga na kasama mo sila hanggang sa huli. Tinanggap ko na lang din. Sa negosyo kasi hindi may iwasan yung kompetisyon eh. Yes. At darating talaga sa punto at sa panahon kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil nakuha na nila lahat ng sikreto ng negosyo mo, gagayahin ka nila para kumita sila ng mas malaki para mas makapag-provide sila sa pamilya nila. Marami kasi ang tingin dyan sa ganyang senaryo, ganyang sitwasyon, mga masasamang tao yung mga nanggagaya. Sa totoo lang hindi eh. Kasi kung titignan mo, yun talaga ang kalakaran eh. That's how it goes. Na pag natutunan mo talaga yung mga bagay, gagaling ka, tatalino ka sa buhay, darating ang panahon magsosolo ka. Pero bilang isang magaling na negosyante, bilang isang magaling na entrepreneur, hindi ka dapat magpatinag eh. Because business is war. And you have to stand your ground. Yes, tama. Kung alam mo na magaling ka, kung alam mo na mahusay ka, you have to prove it. Kahit maraming kompetisyon ang magkaroon dyan sa produkto mo na yan, sa negosyo mo na yan, sa mga services mo na yan, you make sure that you have the best offer. And you have the best product, you have the best services, and you have the best of everything. Dapat goal natin yun. Yes, yun yung natutunan ko talaga. Nangyari sa akin na humina. Ako naman, hindi talaga ako titigil. Mag-isip ako ng bago pang negosyo. Doon ako nagtanong sa'yo, humingi ako ng mga tips, advices kung ano ba talaga. Kasi wala akong mentor sa buhay eh. Ang mentor ko lang, magulang ko. Pero pagdating sa pagnenegosyo, wala talaga ako mentor. Nagpunta ako sa opisina mo, nagtanong ako. Sabi ko, boss, ano ba talaga po bang maganda sa mga bagay para maiwasan yung kung paano o maitago yung mga sikreto pagdating sa pagnenegosyo? Ikaw pala yun. Hanggang sa binigyan mo nga ako ng tips doon, in-apply ko agad. Nag-execute Effective naman agad ba? ako. Yes, Effective. boss. 6 months pa lang. 2023 ngayon, July, nag-start na ako mag-packaging. Doon na pumasok yung Germic packaging. Kamusta ngayon ang tinatakbo ng Germic Packaging? Hindi ka na nagtitiwala. Hindi na ako nagtitiwala. So, boss. kumbaga may mga trade secret ka nang hindi mo Yes. nilalabas. Iwalay na yung production, iba na yung marketing, iba na yung management. Yung alam ni production, di na malalaman ni management. From July to 2023, nag-boom talaga yung Germic packaging. Ang mga kumukuha sa'yo ngayon ng produkto mo, yung mga may negosyo. Yes, yung mga may Sila yung negosyo. market mo. So, Yes. kung may negosyo sila ngayon, definitely, kung negosyo online, ikaw ang kailangan nila. Yes. Sa lahat po ng mga may negosyo na gumagamit ng pang-packaging, i-chat nyo lang po ako sa aking FB page. May iba po kasing nagbebenta ng pang-packaging. Kalimitan ho, makikilala nyo lang ho dyan, planta. Hindi ho kayo pagbibigyan ng mga retailer. Sa mga nagsisimula po talaga, ayun ang pinaka-problema nila. Kung paano nila mabibili ng mura, pero konti lang yung i-avail nila. Yes. Kami, kahit konti ang i-avail mo, Mura pa ibibigay ko rin. sa'yo ng mura. Ganon ko sa mina-market. Ihintayin ko na lumakas ka. Pag lumakas ka, syempre, doon lang ako makakabawi. Pero kahit sa paisa-isa yan, kahit papano meron ako sa'yo, ibebenta kita ng mura. Nasa na ngayon ang Germic Packaging? Magkano na ang kinikita niya? After 2 months, kasi doon
ko naramdaman talaga na sumabog siya eh. Nakapag-sale ako ng 2 million per 2 month. million pesos monthly sales. Sales. Gross sales. Gross sales. Until December, kung i-add ko lahat, almost 12 million sales. Simula July pa lang yun, boss. Grabe, no? Magkano neto mo nun? Siguro mga 6 digit din per week. It's safe to say na kumikita ka ng 400, 500,000 monthly. Mas lagpas pa, boss. Lagpas pa? Sabi natin mga 700. 700 monthly. Oo. Grabe, no? Ang galing mo. Siyempre, di pa kasama dyan yung silya at iba pa. Tapos bukod pa yung silya at iba pa. Yes, ang neto din yun, almost 6 digit per month din. So, ibig sabihin, milyon na kinikita mo ngayong buwan-buwan. Kumikita ka pero nakakatulong ka. Nakakatulong pa ako, Yumayaman ka pero may napapayamang ka. Yes, boss. Umaasenso ka pero may napapaasenso Yes. ka. Anong pakiramdam ng meron kang ganyang klaseng business model? Kasi syempre, maraming tao ngayon transaction lang eh. Pag may bumili, kumain sa restaurant nila, hindi sila nagpo-provide ng opportunity. Hindi ka mukha ng business model mo, nagpo-provide ka ng opportunity, hanap buhay. Ano pakiramdam at ano yung masasabi mo dun sa mga taong bakit mo sila gustong tulungan? Ganun ako, boss eh. Likas na talaga sa akin yung kaya minsan yung numbers, dagdag na lang yun. Pero yung pagtulong ko sa tao, hindi na mabibilang yun. Kaya ako tinatanong yun kasi naalala ko kanina, unconsciously, nakapagturo ka ng hanap buhay dun sa mga naging kalaban mo dun sa silya. Yes, At iba boss. pa. Pero ngayon, imbis na mainis ka, magalit ka, naging grateful ka pa. Yes, boss. Tapos ngayon, eto na yung ginawa mo. Total, gagayahin nyo rin naman ako. Ituturo ko na sa inyo lahat ng sikreto. Ganun. Ang galing, no? Ganun. Naging opportunity siya ngayon. Naging Siguro kaya napakaswerte mo rin sa buhay. I mean, walang swerte. Trinabaho mo yan, pinaghirapan mo yan. Pero kahit papaano, may factor na siguro kaya ganon dahil mapagmahal ka na anak. Na hindi mo alam na kaya pala pinagpapala ka sa mundong ibabaw dahil binibless ka ni Lord. Naging mapagmahal ka sa mga magulang mo. Hanggang ngayon, magkasama kayo, father and son duo. Nakakatuwa. Kung nakikinig ka nanonood ngayon yung airpods mo, yung tatay mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi sa kanya? Mahal na mahal kita, pa. At ma, siyempre, mama at papa ko. Kayo ang magulang ko. Kundi dahil sa inyo, walang Jermike ngayon. Walang katulad ko na ganto. Totally, lahat lang to is hiram ko lang naman eh. Hindi naman ako to eh. Kayo to. Hindi ko masasabing nandito ako ngayon kung wala kayo. Sana mas sumaba pa ang buhay niyo. Yun, sa lahat ng mga anak na nanonood at nakikinig ngayon, napakarami nyo sanang napulot na aral. Ito na yung sign na yung mga magulang nyong may edad na. Iparamdam nyo sa kanila ang pagmamahal ng isang anak. Yes, It's boss. been a wonderful experience. Baka meron kang gustong i-promote, batiin sa ating show. Sa lahat po ng mga business owner na gumagamit ng packaging materials, furniture, and then OFW na gustong magnegosyo dito sa Pilipinas, follow nyo lang po yung page na Jermike Packaging, Trading, and Supply. And then, Silya at iba pa para sa furniture. Sa OFW naman po na kung gusto nyong humingi ng tulong sa amin sa pagnenegosyo, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook account na Jermike Maravilla. Ayun! So maraming salamat sa iyo, Boss Jermike. At yun guys, i-follow nyo na yung Jermike Packaging, Trading, and Supply. At syempre, wag ninyong kalilimutan na i-message si Jermike Maravilla kung kayo ay talagang interesado na mag-umpisa ng negosyo, OFW ka, o di naman kaya meron kang business na kailangan ng packaging solution. Ayan po. Alright, so maraming salamat sa iyo muli, Boss Jermike. So sa lahat ng mga followers natin, please click that notification bell para lagi kayong notified every time na may video tayong ilalabas. And also do not forget to follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Sa lahat ng social media account na available si Boss RDR, i-follow nyo na yan para lagi kayong updated sa ating mga nakakayaman na kwento. Maraming salamat sa inyo mga boss at muli magkita-kita tayong lahat. God bless sa inyo. Thank you so much.